Ilang linggo bago ang nakatakdang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 28, nagpahayag ng pagkabahala si Senador J.V. Ejercito sa direksyon ng bansa, partikular na sa usaping politikal. Sa kapihan sa Senado nitong Martes, iginit ng senador na nasayang ang unang bahagi ng termino ng administrasyon dahil sa maagang sigalot sa pagitan ng mga pangunahing lider ng bansa. Kabilang narito ang mga inisyatibang tulad ng People's Initiative at ang kasalukuyang usapin ng impeachment. We lost a lot of momentum. Sayang, no? And ang worry ko, again, I may sound like a broken record, but our ASEAN neighbors seem to be all doing the right things, no? Indonesia, Malaysia, Thailand, lahat po sila parang tuloy-tuloy ang pag-usbong. Now I'm worried because Vietnam has really overtaken us. Hinimok din ni Ejercito ang Pangulo na ituon ang natitirang 3 taon ng kanyang termino sa mga proyektong makabuluhan, partikular na sa larangan ng infrastruktura, energy development at healthcare services. So kung ako po ang tatanungin nyo, sana ang gusto ko marinig sa sona ng Pangulo, I hope that he concentrates again on infra development kasi itong kailangan natin gawin. That's what the other countries did 30 years ago. And ngayon tayo naghahabol, may away pa, may gulo pa ngayon, political bickering. Siyempre, we have to, kahit papano nakaka-apekto. Sana itong last 3 years, concentrate on that. Bagamat kinikilala ni Ejercito na bahagi ng demokratikong proseso ang impeachment bilang isang tungkuling konstitusyonal, naniniwala siyang may kaakibat itong epekto sa ekonomiya at sa pagpapatupad ng mas mahalagang advokasya. Siguro, in the long run, maraming bumati ko sa akin. Sinabi ko raw kasi, yung impeachment would cause economic disruption. Totoo naman po. Sa huli, umaasa si Ejercito na maglalatag si Pangulong Marcos Jr. ng malinaw na direktiba upang muling maibalik ang tuon sa mga sektor na may direktang epekto sa pagunlad ng bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.